Elio H. Valencia Jr., ang Assistant Director General ng National Security Council. ASEC Assistant Director General Valencia. Sir, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Good morning. Wala pa? Magandang umaga po. Good morning magandang po. umaga. Yes sir, good morning po. Assistant Director General Valencia. Pag-usapan ho natin maritime security sa West Philippine Sea. Napakalaga po nito, sir. Opo. At ang upcoming Fisher Folk Congress. Good morning again, sir. Sir, madalas nating naririnig ang usapin tungkol po sa maritime security sa West Philippine Sea. Pero para po mas maintindihan ang ating pong tagapakinig at tagapanood sa mga oras na ito, sir, paano nyo po ito ipaliliwanag? At paano po ito konektado sa ating national security? Alam niyo po, kapag sinabi na nating maritime security, hindi lang po ito tungkol sa depensa ng ating teritoryo o laban lamang sa panlabas ng mga banta. Kasama po rito ang kaligtasan ng ating mangingisda, ang proteksyon ng ating yamang dagat, at ang malayang paggamit ng ating karagatan para sa kabuhayan, transportasyon na rin. Kaya't malinaw na ang pangangalaga at pangangasiwa ng ating West Philippine Sea ay kasama po sa pambansang seguridad. Dahil kapag naprotektahan natin ang ating karagatan, matutugunan po natin ang pangangailangan ng ating bayan sa pagkain at maitataguyod natin ang ating ekonomiya at masisigurado po natin ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Tandaan po natin na ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan. Opo. Ano-ano po ba ang mga hamon, mga banta na kasalukuyan nating hinaharap, sir, no? Pagdating sa seguridad sa WPS sa West Philippine Sea at paano ito nakakaapekto sa ating mga kababayang Pilipino, lalo na yung mga nasa baybaying area, coastal areas? Ilan sa mga hamon sa West Philippine Sea ay ang mga panghihimasok sa ating exclusive economic zone. Ito po yung 200 nautical miles mula po sa ating baybayin. Dito po, ang problema natin is yung illegal na pangingisda at yung mga aktibidades na nakakaapekto sa ating marine environment. Ang mga ganitong banta kasi, hindi lang issue pong pang-diplomasya. May direktahan pong epekto ito sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga mangingisda at doon sa mga nakatira doon sa ating coastal communities. Kapag sila po ay pinipigilan mangisda sa laot o nasisira ang ating bahura, nababawasan po ang kanilang huli. At apektado yung kanilang kabuhayan, pati na rin po ang supply ng isda sa ating merkado. Kaya mahalaga ang patuloy na presensya po ng ating Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yung ating BFAR, dito sa mga lugar na ito. Bilang sila po ang tagapagtanggol ng ating soberanya at ang tagapangalaga sa pinagmumulan ng kabuhayan ng ating mga mangingisda at sa pangkalahatan ng ating bansa. Opo, alam po natin, sir, na malaking bahagi ng ating karagatan ay pinakikinabangan ng mga Pilipinong mangingisda, mga fisher folks natin. Gaano kahalaga po ang papel nila upang mapanatili po ang seguridad at kaayusan sa ating mga karagatan? Ang ating mangingisda ang una pong tagapagtanggol ng karagatan natin. Sila po ang nasa laot. Sila ang naroon at sila ang unang nakakakita ng mga nangyayari at kakaibang mga aktibidad sa karagatan. Sila ang una po rin na naapektuhan. Kaya sa perspektiba po namin sa National Security Council, sila ay hindi lamang benepisyaryo, kundi kasangga po natin sa seguridad ng ating bansa. Sa pamamagitan po ng tamang impormasyon, koordinasyon at pakipagtulungan po sa mga ahensya ng pamahalaan
pakipagtulungan po nila sa BFAR, sa Coast Guard, sa Philippine Navy, nagiging bahagi sila ng ating kolektibong pagsisikap na mapanatili ang ligtas, maayos at produktibong karagatan. Tandaan po natin na hindi lang rin po mga mangingisda. Lahat po tayong Pilipino ay may maitutulong sa pangangalaga ng ating karagatan. Opo, balita po namin may nalalapit na Fisher Folk Congress. Maaari nyo bang ibahagi po sa amin tungkol saan po ito at anong layunin? At kailan po ito gaganapin? Tama po, meron pong nakatakda na Fisher Folk Congress pamula po November 13 at 14 sa Alpha Suites, Makati City sa pangunguna po ng Fish Right Program at Philippine Information Agency. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na po kami sa National Security Council. Layunin po ng kongreso na ito na bigyang lakas ang ating mga mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kaalaman, resources at suporta sa pamamagitan ng mga maayos na pulisiya na nakikinig sa kanilang mga hinaing. Mapaunlad po ang kanilang kakayahan sa pangingisda, mapatatag ang kanilang kabuhayan, at masiguro ang kanilang kaligtasan sa ating karagatan. Isa rin po sa pangunahing layunin, nito ang palakasin ang kamalayan sa maritime security. Ipapaabot po sa ating mga mangingisda ang mahalagang impormasyon tungkol sa pambansang seguridad. Mga hakbang po ng pamahalaan sa pangangalaga ng ating karagatan at tuturuan din po sa kanila ang kanila pong mga karapatan sa ilalim ng international law. Kabilang na po, ipapaintindi sa kanila ang 2016 arbitral ruling at ang Philippine Maritime Zones Act. Sa pamamagitan po ng pagtitipong ito, mas mapapalapit ang ating mga mangingisda sa ahensya ng pamahalaan upang madali silang makasali at makinabang sa mga programa ng gobyerno, tulong pinansyal, capacity building, at suporta sa kabuhayan. Bukod dito, isusulong din ang sustainable fisheries management. Hihikayatin ang mga mangingisda na isabuhay ang responsableng pangingisda, pangangalaga sa ating yamang dagat. At kasama na po ang alternatibong kabuhayan upang panatili natin yung biodiversity at seguridad ng ating pagkain para sa buong bayang Pilipinas. At higit sa lahat po, ang layunin ng Congress na ito ay palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, mga ahensyang pangsiguridad, mga organisasyong mangingisda at non-government partners upang sama-sama po nating tugunan ang mga usaping seguridad, kalikasan, kabuhayan at isang kabuang pananaw o whole of nation approach. Lahat po tayo sama-sama. Sa madaling sabi, hindi lang po ito isang pagtitipon, kundi isang hakbang tungo sa mas matatag, ligtas, maunlad na sektor ng pangisdaan at mas mapayapang masaganang karagatan para sa lahat. Medyo mahaba po yan. Opo. Pero tandaan po natin yan. Para po yan sa ating mangingisda, para sa ating mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Okay. Baka meron pa ho kayong mga panguling mensahe po para sa ating mga tagapakinig at sa buong sambayan ng Pilipino bago po tayo magtapos sa ADG Valencia. Sa ating pong mga tagapakinig at mga kababayan, lalo na po sa ating mga mangingisda, kayo po ay mahalagang bahagi ng ating pambansang seguridad. Ang ating karagatan ay hindi lamang pinagkukunan ng kabuhayan. Ito rin ay bahagi ng ating dignidad bilang isang bansa. Sa tulong po ninyo, sa pagkakaisa ng mga ahensya ng pamahalaan at sa patuloy na kooperasyon ng bawat Pilipino, maipapasa natin sa susunod na henerasyon ang isang malaya, ligtas at masaganang karagatan. Sama-sama po tayong maglayag
tungo sa isang bagong Pilipinas, malaya, mapayapa at matatag. Maraming salamat po. Thank you so much, ADG Cornelio H. Valencia Jr., Assistant Director General, National Security Council. Good morning. Good morning. Thank you.